Hindi pa humuhupa ang baha sa ilang bayan po sa Pangasinan. Bunsod nga ng ulan na dala po ng habagat at low pressure area o LPA. Kabilang nga sa apektadong barangay Manibok sa Lingayen, Pangasinan, lubog sa tubig ang mga kalsada hanggang sa ilan pang mga bahay doon. Ang reklamo ng barangay, barado ang katabing creek. Kaya mabilis o madalas na inaabot daw ng hanggang 5 araw bago po humupa ang baha dyan. Catch basin din daw ang bayan ng mga tubig mula po sa mga kalapit na lugar sa probinsya. Bukod sa Agno River, katabi lang ng bayan ng Lingayen Gulf na madalas pong makaranas ng storm surge sa tuwing may malakas na bagyo. Umaasa naman po ang mga residente at LGU na magagawa na po ang planong pumping station at maging floodgates sa lugar. Posible raw itong magawa ng DPWH sa susunod na taon kung mapaglalaanan ang pondo. Yan na naman, samantala po, binaharin po ilang lugar sa lalawigan po ng La Union. Sa San Fernando City, hirap po na makadaan ang mga maliliit na sasakyan, gaya po ng mga motorsiklo. May mga na-stranded rin sa daan. Abot tuhod naman ang tubig sa ilang mga barangay sa bayan. May ilang po mga bahay na pinasok na po ng tubig. Hindi rin po nakaligtas sa baha ang bayan ng Nagilian. Sa datos nga po ng ilang LGU at ahensya, meron ng higit 100 at 50 pamilya na inilikas ng dahil po sa mataas na tubig ng baha. Kabi-kabilang pagguho naman ng lupang na itala po sa Cordillera Region. Sa Coner, Cabugao Road, sa Cabugao, Apayao, isang lane na lamang po ang nadadaanan ng dahil sa landslide. Agad namang nagpadala ng heavy equipment ang DPWH para sa clearing operation. Ganyan din po ang naging sitwasyon sa Kibungan, Benguet, pero naglalakihang bato ang humambalang. Nahawa naman daw po ang gumuhong lupa sa Ambyong Tawang Road sa Benguet pa rin. Pero hindi muna ito pinadadaanan sa mga motorista dahil posible pa rin ang pagguho. 2 ang sugatan sa pagbaksak po naman ng puno at poste sa sumulong highway doon sa Antipolo City. Kasagsagan nga po ng malakas na buhos ng ulan nang mangyari po ang pagbaksak. Nabaksakan ng puno ang siklista habang motorcycle rider naman ang nabaksakan ng poste. Agad namang naidsugod sa ospital ang 2 sugatan. Nagdulot ng mabigat na traffic ang naturang aksidente. Nagkaroon na rin po ng clearing operations. Higit 1 milyong piso naman ang nalugi sa isang farm owner matapos pong maaksidente ang truck na magde-deliver sa kanyang mga baboy sa Malaybalay sa Bukidnon. Pinagkaguluhan kasi at inuwi ng mga nakakitang residente. Naku po, ang mga nakawalang baboy. May mga baboy ring natrap sa truck habang ang iba naman po'y nahulog sa bangin. Nakiusap ang may-ari sa mga residente na maibalik po sa kanila ang mga baboy. Babala rin ng mga otoridad, posibleng makasuhan ang mga kumuha ng baboy kung hindi ito isasauli sa may-ari. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.